Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa na naman pong kwento ang ating matutunghayan dito lang sa Roxy's Pinoy Stories. Ate, wala kang kasalanan. Hindi naman yata tama na sa'yo isisi lahat ni Kuya. Mahina akong sabi sa kanya. Mapait siyang napangiti at pinunasan ang kanyang mga luha. Salamat, Ethan. Ikaw lang ang maganda ang pakikitungo sa akin sa bahay na to. Wika niya. Lumubog ang puso ko. Gusto ko siyang yakapin, pero hindi pwede. At hindi dapat. Pasensya ka na, ate. Pasensya ka na at puro lungkot at sakit ang nararanasan mo sa bahay na to. Ani ko pa. Ngumiti siya. Ngunit ngayon, yung totoong ngiti na. Marahan niyang tinapik ang balikat ko. Okay lang. Nandyan ka naman at mabuti akong pinakikitunguhan. Munting ngiti ang iginawad ko sa kanya. Alam kong pagod na siya. Alam kong pinipilit lang niya. Kung sana lang ay maaaring ako na lang ang mag-alaga sa kanya. Kung sana lang ay pwedeng ako na lang ang pupuno ng pagmamahal na yon sa kanya. Kaso hindi pwede. Hindi dapat at hindi tama. Sabi nila Miss Roxy, kapag nahanap mo na ang babaeng gusto mong protektahan, kahit kapalit man nito ay buhay mo, huwag mo nang pakawalan. Ngunit paano ko siya pakakawalan kung sa simula pa lang ay hindi na siya matatawag na akin? Paano ko ba pakakawalan ang taong nakatali na sa iba? Ngunit paano kapag ang taong yon ay nakikita mong nasasaktan, nahihirapan, at hindi natatrato ng tama? Hahamakin mo ba ang lahat para mailigtas siya? Kahit buong mundo pa ang humadlang sayo. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ethan. Hindi ko po totoong pangalan. Mula po ako sa Tagaytay. Ngunit ngayon ay kasalukuyan na po akong nasa Quezon kasama ang mag-ina ko. Nangyari po itong kwento ko maraming taon na ang nakararaan. Ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob na maibahagi ito sa sanlibutan. Nangyari ito dati nung magkakasama pa kami sa iisang bubong ni na Mama, Papa, Kuya Eman at ang asawa niyang si Mariel. Bunso po kasi ako sa 3 magkakapatid. Si Kuya Eman ang panganay at ang pangalawa naman naming kapatid na babae ay nasa Amerika at nagtatrabaho bilang nurse. Hindi marangya ang buhay namin noon, pero may konting ginhawa. May sarili kaming auto shop at doon nagtatrabaho si Kuya. Ako naman ng mga panahon na yon ay naghahanap ng stable na trabaho. Ang asawa naman ni Kuya na si Mariel ang nag-aasikaso ng lahat sa bahay. Kung tutuusin, Miss Roxy, dapat masaya ang bahay kapag may bagong kasal, hindi po ba? Pero hindi ganoon ang nangyari sa amin. Simula nung tumungtong sa harapan ng pinto namin si Mariel, parang naging pang-araw-araw naming bisita ang panunumbat at pangingialam. Hindi siya pinapalampas ni Mama. Man, kailan ba yan magbibigay ng apo? Kailan pa ba namin masisilayan ng anak mo? Kapag iniwan na namin ang mundong to? Tahimik lang si Mariel. Lagi niya yung ginagawa. Tahimik lang, lunok ng sakit, pilit ng ngiti. At si Kuya, ni minsan, hindi ko pa siya narinig na ipinagtanggol ang asawa niya. Doon ako unang nainis sa kanya, Miss Roxy. Tuwing nakikita kong pinipigilan ni Mariel ang pagluha, parang ako yung mas nasasaktan. Pero wala akong karapatang magsalita ng malakas. Dahil sabi ni Mama, minsan nang suwayin ko siya, hindi ikaw ang may asawa rito, Ethan. Huwag kang makialam. Gusto ko nang sumigaw. Gusto kong ipagsigawan na hindi tama ang trato nila sa kanya. Pero sa huli, ako ang tumahimik. Ako ang umalis sa sala at siya ay nanatiling nakaupo sa madilim na sulok ng bahay. Naghihintay na may kumampi. Hindi ako sigurado kung ano ang papel ko sa buhay niya. Pero isa lang ang alam ko. Hindi niya deserve ang ganong pagtrato.
Hindi lang siya ang nahihirapan kundi pati na rin ako, Miss Roxy. At doon nagsimula yung lahat. Isang gabi, palabas na ako para bumili ng yelo sa kanto. Nadatnan ko siya sa may lababo. Hawak ang tuyong plato, nakayuko at tahimik na umiiyak. Hindi niya alam na naroon ako. Kaya mabilis niyang pinahid ang luha niya nang marinig ang mga yapak ko. Okay ka lang? Mahina akong tanong. Tumango siya pero halatang nagsisinungaling. Pagod lang ako, Ethan. Alam mo naman si Mama. Pilit niyang ngiti. Gusto kong sabihin noong mga panahon na yon na hindi normal ang ganyan. Hindi ka dapat tinatrato ng ganun. Pero kinagat ko lang ang dila ko. Sa halip, kinuha ko ang basahan sa tabi niya at ako na ang nagpatuloy na maghugas ng plato. Hayaan mo muna akong tumulong. Sabi ko, napatingin siya sa kamay kong kumikiskis sa plato. Marahan siyang napabuntong hininga. Salamat, bulong niya. Simple lang yung mga salitang yun, pero parang ang bigat ng mga dala niya. Kinabukasan, nagpunta siya sa center para magpa-check up. Kakaiba raw ang pakiramdam niya nitong mga nakaraan. At baka yun na nga ang pinakahihintay nila. At dahil busy si Kuya sa auto shop, ako ang sumama kay Mariel. Ngunit paglabas niya galing sa pakikipag-usap sa doktor, bigo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ni kung paano pagaanin ang kanyang loob. Tama nga yung kuya mo na wag na siyang sumama. At alam niyang mabibigo lang siya. Siguro nga, hindi na para sa akin yung hinihiling ko. Mahina niyang sagot. Nakatitig sa mga kamay niyang nanginginig. Gusto kong sabihin na mali siya. Gusto kong yakapin, pero hindi naman dapat. Kaya ang ginawa ko lang, hinayaan ko siyang isandalang ulo niya sa balikat ko habang pauwi kami. Tahimik lang siya at tahimik lang din akong dumadamay sa kanya. Lumipas pa ang ilang linggo. Mas dumadalas ang pag-uwi ni Kuya Eman ng gabi. Minsan, pasado 10:00 na. Minsan naman, sobrang hating gabi. Lagi ang dahilan, trabaho. At si Mariel naghihintay, nag-aabang ng kahit konting lambing o kahit simpleng kamusta ka. Pero ang lagi niyang nakukuha ay pagod na tingin at isang buntong hininga. Pagod ako, matulog ka na. Yun lang. At sa bawat araw na dumaraan, dumadami ang espasyong nagmumula sa pagitan nilang mag-asawa. At doon ako pumasok, Miss Roxy. Isang hapon, dumating ako sa bahay ng basang-basa sa ulan. Wala pa si Kuya, ako at si Mariel lang ang nasa sala. Grabe ang lakas ng ulan. Sabi niya sabay abot ng tuwalya. Ayoko munang umakyat. Baka pagalitan ako ni Mama kapag nagkalat ako ng tubig sa hagdan. Biro ko. Napatawa siya pero mapait. Huwag mo nang intindihin. Ako nga, kahit anong gawin ko mali naman palagi. Sagot niya pilit pa ring humingiti. Pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang lungkot at sakit. Hindi ko na napigilan, Miss Roxy. Hinawakan ko ang mga kamay niya ng marahan. May mga bagay na walang kinalaman sa'yo, ate. Mahina akong sabi. Ang problema nila. Hindi mo kasalanan kung hindi ka pa nagkakaanak. Napatingin siya sa akin. Punong-puno ng mga tanong yung mga mata niya. Bakit parang ikaw lang yung nakakaintindi niyan? Bulong niya. Hindi ko alam ang isasagot. Ang alam ko lang noon, ayoko siyang makita pang nasasaktan. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mesa, nahulog ang panyo niya sa sahig. Kukunin ko sana nang sabay kaming yumuko. Pakiramdam ko tumigil ang mundo ng ilang segundo kaming magkatitigan. Si Mama biglang dumaan. Para kaming mga batang nahuling may ginagawang hindi dapat. Mabilis kaming umayos ng tindig. At mabilis na iniwas ang mga mata sa isa't isa. Pero hindi na nawala sa isip ko ang paraan ng pagtingin niya noon. Hindi na rin nawala sa dibdib ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog, Miss Roxy. Bakit parang gusto kong lagi siyang protektahan?
Bakit ako ang nagagalit para sa kanya? Bakit ako ang nasasaktan kapag siya ang umiiyak? At sa unang pagkakataon, tinakot ako ng nararamdaman kong yun. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Dahil kapag may nasasaktan sa huli, tiyak siya ang unang mababasag. Hanggang sa tumating ang gabing yun, ang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Malakas ang sigawan sa sala, si Kuya Eman at si Mariel. Naabutan ko silang nag-aaway. Bakit parang ako lagi ang may mali? Ikaw naman itong hindi makabuo. Malakas na singhal ni Kuya kay Mariel. Eman, ginagawa ko ang lahat. Nahihirapang sabi ni Mariel at may kasama pang hikbi. Lahat? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Ang sabihin mo, ikaw lang talaga itong may problema. Para kang pabigat. Tumigil ang mundo ko sa narinig kong yun. Nakita kong nanginig ang labi ni Mariel. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sobrang nasasaktan siya. Eman, mahina niyang pakiusap. Wala man lang ba akong nagawang tama para sa'yo? Hindi pa ako naging mabuting asawa? Tiniis ko ang lahat kahit mga pasaring ng mama mo. Ganun mo ba talaga ako tingnan? Pero imbis na lambing, Miss Roxy, isang mapanakit na hagupit ng salita ang ibinalik ni Kuya. Kung alam ko lang, sana iba na lang ang pinakasalan ko. Hindi ko na napigilang humakbang palapit. Kuya, sobra naman yan. Sigaw kong pigil. Pero tiningnan niya lang ako ng masama. Kinuha ang susi ng motor at malakas na isinara ang pinto sa pag-alis niya. Sumunod ang katahimikan. Isang malupit at mabigat na katahimikan. Naiwan si Mariel na nakatayo sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang sarili na para bang doon lang siya ligtas. Tahimik lang siyang umiiyak at doon ako tuluyang bumigay. Lumapit ako at dahan-dahan ko siyang hinawakan sa balikat. Ate, tama na. Hindi mo deserve to. Bulong ko. Pero imbis na sumagot, bumagsak siya sa dibdib ko. Mahigpit, parang nalulunod siyang humihinga ng hangin. Hinawakan ko ang likod niyang nanginginig. Inalalayan ko siya papunta sa kanilang kwarto. At hinayaang ilabas lahat ang kanyang mga hinanakit. Kasalanan ko ba to? Tanong niya sa luha. Hindi. Sagot ko agad habang pinipigil ang sariling huwag masaktan. Nagangat siya ng mukha. Tinutokso ako ng mga matang punong-puno ng pagod, takot, at paghingi ng yakap. Bakit ganun na lang siya sa akin, Ethan? Boses niyang basag. Hindi ko alam kung sino ang nauna at hindi ko rin alam kung bakit hindi ko napigilan. Pero naglapat ang noo namin. Sumayaw ng sandali ang hininga namin sa iisang espasyo. Ate, alam kong mali. Alam kong hindi dapat, pero ayoko nang nakikita kang ganito. Pwede bang hayaan mo kong iparamdam sa'yo ang mga bagay na hindi mo nahanap sa asawa mo? At nang ilapat ko ang labi ko sa labi niya, hindi siya umiwas. Hindi rin niya ako itinulak. Hinayaan lang niya ako. Walang pagtugon, ngunit wala ring pagtutol. Kung saan-saang parte ng kanyang katawan dumapo ang mga palad ko. Hanggang sa narinig ko na rin ang mga daing niyang pinipilit na huwag kumawala. At sa isang iglap, lahat ng bawal naging sandalan. At ang nakakatakot, pareho naming ayaw takasan ng init ng mga sandaling yun. Simula ng gabing yun, mas naging maingat si Mariel sa mga kilos niya. Pero ako, hindi ko alam kung paano magpigil. Tuwing uuwi si Mariel galing sa palengke, ako ang unang tumutulong sa kanya ng kung anumang mabigat na dala niya. Ayaw ko na siyang mapagod. Ayaw ko na siyang umiyak dahil kay Kuya. Hindi mo kailangan gawin to, Ethan. Bulong niya minsan, habang kinukuha ko mula sa kanyang mga kamay ang kanyang mga pinamili. Gusto ko. Sagot ko. Doon nagtagal ang mga tinginan namin. Bakit ba ganito katamis ang kasalanan, Miss Roxy? Tuwing sisilip ako at magtatama ang mga mata namin, bigla na lang siyang lalapit. Aasa sa init ng bisig kung hindi niya dapat puntahan. Minsan,
Habang naghihiwa ako ng gulay, lalapit siya sa likuran ko at aayusin lang ang apron. Yung daliri niyang halos sinusulat ang pangalan ko sa balikat ko. At ako naman, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Isang gabi dumating si Kuyang lasing. Hindi niya pinapansin si Mariel. Tulog agad at hindi man lang nagtanong kung kamusta siya. Nagtimpla ako ng gatas para sa kanya. Tahimik niyang tinanggap yun. Salamat. Halos pabulong niya. Tumayo ako para umalis. Ngunit hinawakan niya ang mga kamay ko. Bakit kailangan mo kong intindihin ng ganito? May puot sa tanong niya pero may sakit din. Tumingin ako sa kanya. Walang sagot, kundi isang marahang yakap. Yakap na nagsasabing hindi na niya kailangang magpanggap na matatag. Sumandal siya sa dibdib ko. At bagamat mali, hinayaan kong pansamantalang maging kanlungan niya ako, Miss Roxy. Hanggang sa ang simpleng yakap na yon ay nauwi sa isang halik. Napunta sa mga haplos at natapos sa isang mainit na tagpo. Sa bawat sandaling ganon, lalo kong gustong ipaglaban siya. Isang bagay na dapat si Kuya ang gumagawa. Sa bawat pagdampi ng kamay niya, lalo kong kinatatakutang hindi ko na ito kayang bitawan. Alam kong delikado noong mga panahon na yon, Miss Roxy. Alam kong masama. Alam kong baka isang araw magkaroon kami ng dahilan para tuluyang masira ang lahat. Pero sa puso kong tumitibok para sa kanya, handa akong manahimik. Basta't nasa tabi ko siya. Basta't ako ang pipiliin niyang sandalan kahit bawal at kahit mali. Hanggang sa nagbunga ang mga nakaw naming sandali ni Mariel. Isang bunga na naging dahilan ng lahat ng nakatago sa bahay ay biglang sumabog. Nakita ni Mama si Mariel sa kusina. Hawak ang tiyan, nanginginig. May laway na tumutulo at paminsan-minsan ay nagsusuka. Mariel, ano ba to? Anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Mama. Galit at takot ng sabay. Tahimik lang siya at hindi makapagsalita. Pero ramdam ko ang takot at hiya sa bawat pagluha niya. Buntis ka ba? Ibig sabihin ba nito ay magkakaapo na ako? Pagkarinig noon ay biglang pumasok si Kuya Eman. Kilala ko ang tingin niya. Galit, pagkabigla at may halong sakit. Buntis ka? Gulat niyang tanong kay Mariel. Imposible. Ang tagal na mula nung huli tayong nagsama. Sinong nakabuntis sa'yo? Sinong ama niyang dinadala mo? Tumayo ako at hindi na napigilan ang sarili. Huwag mo siyang sisihin, Kuya. Hindi mo alam ang lahat ng nangyari. Lagi niyo na lamang siyang pinahihirapan sa bahay na to. Palagi mo na lamang siyang sinisisi sa wala. Sigaw ko. Tahimik si Mariel at hindi rin makapagsalita. Pero ramdam ko ang kanyang pagkilos. Ang bigat ng pangyayari sa dibdib niya. Hinawakan ko ang kamay niya ng marahan. Mariel, hindi mo kasalanan to. Bulong ko sa kanya. Hindi mo kasalanan na hindi mo maibigay ang gusto ng iba. At hindi mo kasalanan ang lahat ng pangungutya nila. Nang huminga siya ng malalim, tumingin siya sa akin, puno ng takot at luha. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Mama. Tila ba ay may ideya na sa nangyayari. Nilingon ko sila at isa-isang tinitigan. Sa puntong yon, lumabas sa bibig ko ang katotohanan. Ang lahat ng iniwasang sakit ni Mariel ay dahil sa maling pangunawa. Hindi mo pa ba naiintindihan, Kuya Eman? Sigaw ko habang nakatingin sa kanya. Hindi siya ang may problema. Ikaw ang may diferensya. Siya lang ang naging biktima ng galit mo, ng galit ng mga magulang natin. Tahimik si Eman. Para siyang nalunod sa mga salitang sinambit ko. Si Mama at Papa, nakatingin na lang sa amin at walang masabi. At tinatanong mo kung sinong ama? Ako, Kuya. Ako ang ama ng dinadala ni Mariel. Nagulantang ang lahat. Nanlaki ang mata ni Kuya at napatakip ng bibig si Mama. Sa mismong kusina ng aming bahay, nabunyag ang lahat. Ang lihim, ang sakit, ang kabigatan ng mga bawat nakaraang buwan.
Lahat ay sumabog na parang apoy na hindi mapipigilan. Mga walang hiya kayo? Ang bababoy nyo! Nasaan ang delikadesa mo, Mariel? At paano mo yun nagawa, Ethan? Sigaw ni Mama at hindi makapaniwala. Alam ko. Ngunit handa akong panindigan si Mariel. Pananagutan ko ang magiging anak namin. Diretsa kong sabi. Pwes, lumayas kayo. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Hindi ko kayo matatanggap. At mas lalong hindi ko matatanggap ang batang yan. Umiiyak na sigaw ni Mama. Humawak ako sa kamay ni Mariel ng mahigpit. Kung iyan ho ang gusto nyo, patawarin nyo po kami sa nagawa namin. Pero hindi ko ho gagalawin ng bata. Sabi ko sa kanila, pipiliin ko siyang protektahan sa lahat ng paraan na kaya ko. Si Mariel ay nakatingin sa sahig. Ang luha ay walang patid sa pagtulo, ngunit may liwanag sa mga mata niya. Parang may pasasalamat sa akin kahit masakit ang lahat. Lumabas kami ng bahay na yon, Miss Roxy. Dala ang maliit naming gamit at isang mabigat na puso. Habang naglalakad, ang hininga namin ay magkaugnay. Parang tiniyak namin sa isa't isa na kahit wala na ang nakaraan, hindi mawawala ang responsibilidad, pagmamahal at pangangalaga sa bagong buhay. Salamat, Ethan. Bulong niya habang marahang humihikbi. Sa pag-iintindi mo, sa pag-aalaga, kahit mali ang lahat. Tumango ako sa kanya. Hindi ko to pinagsisisihan, Mariel. Kahit gaano kasakit, pipiliin ko pa rin ang maging sandalan mo. At sa bata natin. Sa likod namin, ang bahay ni Mama at Papa ay unti-unting nawawala sa aming paningin. Hindi na namin babalikan. Hindi na namin maaabot ang dati naming katahimikan. Ngunit sa puso ko, Miss Roxy, alam kong tama ang ginawa ko. Pumili ako ng tama sa kabila ng mali. At ngayon, ako na ang tatanggap ng bigat para sa magiging anak namin at sa kanya. Ngayon, 4 na taong gulang na po ang anak namin ni Mariel. Tuwing titingin ako sa kanya, nakikita ko ang aming pagmamahal, kabiguan at lakas. Parang nakikita ko ang lahat ng sakripisyong ginawa namin, lahat ng sakit na pinagdaanan niya, at ang katapangan ni Mariel na harapin ang mundo. Hindi na po namin binalikan ang dati. Hindi na rin namin pinilit ang mundo na tanggapin kami. Pero alam namin na may isa kaming responsibilidad na hindi namin pwedeng iwan. At iyon ay ang anak namin. Si Mariel, hindi na siya nakatitig sa akin sa parehong paraan tulad ng nakaraan. Ngayon ay may respeto, tiwala at pagmamahal na mas malalim kaysa sa anumang romantikong salitang hindi namin nasabi noon. At minsan, habang pinagmamasdan namin ang anak namin na tumatawa, nakikita ko ang nakaraan na mabigat, pero ramdam ko rin ang liwanag. At sa likod ng lahat ng pagkakamali, natutunan naming pumili ng tama at sa tamang paraan. Kahit na masakit, nalaman naming ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa sarili, kundi sa pag-aaruga, responsibilidad at sa pagbibigay ng pagkakataon sa isang bagong buhay. Hindi naging perpekto ang simula namin ni Mariel, Miss Roxy. Kung tutuusin, ay isang pagkakasala ang simula namin. Ngunit dahil doon, ay may makulit kaming tumatakbo sa sala namin. At yun ang tanging bagay na alam naming hindi namin pagsisisihan. Tingin ko'y hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Ethan. Please subscribe for more stories. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.